For today's video nga ay gagawa muna tayo ng compost pit. At ang mga kailangan natin ay piko, ang pala at ang bondo. Kaya kami gumawa ng compost pit dahil ito namin na organic ang aming pataba sa aming mga tanim para hindi masayang ang pinagbalatan ng gulay, ang pinagbalatan ng prutas at iba pa na imbis itapon ay bakit hindi nilang ilagay sa isang sulok at antayin mabulok tulad ng ibang mga kaibigan mo, bulok, charot. At pwede mo rin namang ilagay sa compost pit ang bunganga ng mga tao nagmamarites sa'yo, charot. Di pala ganun kadali ang paggawa nito. Ang sakit sa bewang. Sa pagbubungkal ng lupa ay wag lang mamadaliin. Dahan-dahan lang. Kasi pag iyong binilisan, mas madali kang mapapagod. At mas nakakadagdag sa pagod ay ang matinding sikat ng araw. Sana ang araw may switch para pwedeng i-on at saka i-off, charot. Pero kahit mainit at nakakapagod, kailangan pa rin ituloy ang laban. Dahil pag hindi ito natapos, hindi ako pwedeng tumabi kay Mrs. Charot. At isa lang naman ang nihingi kong bayad, ang labing-labing. Yahoo! Charot. Maraming bagay ang pwede namang ilagay sa compost pit. Tulad ng mga balat ng gulay, mga balat ng prutas, balat ng taong balat sibuyas. Charot. Pwede rin pati balat ng mga taong makapalang muka. Joke lang. Sige Dudong, galingan mo pa magpiko. Oh, yan ang napala mo. Nung nag-aaral ka kasi, palagi kang nagkakating classes. Charot. At sa kakapiko nga ay nakahulma na rin tayo. Dahan-dahan ka lang Dudong. Huwag mong bilisan. Baka hindi masarapan. Baka madali kang mapagod niyan. Charot. At nag-coffee break nga muna ako. At ang nilantakan ko ay nakita kong bayabas. Update mga kawiner. Ay mababaw pa ang paglilibingan. Pagtatapunan. At pagkatapos merienda ng isang bayabas, ipagpatuloy mong paghukay, Barabas. Charot. Ang kagandahan dito sa may bandang ibabaw ay malambot ang lupa. Di tulad ng iba, matigas na, makapal pa ang muka. Charot. At pagkatapos niya kumain ng bayabas ni Barabas, ay bumilis ang kanyang kilos. Tama lang yung ginagawa mo, Dodong. Charot. At sa ilang sandali pa nga ay hindi ko akalain natapos ko na pala. O biga ka na ng matabunan. Charot. At eto na pala ang ating finished product mga kawiner. Ating nilaparan at nilaliman para hindi madaling mapuno. At para magkasya din dyan ang mga buwanga ng mga chismosa na gagawin natin mga pataba. Eto na mga kawiner. At tirang ilalagay ang mga nabubulok na bagay-bagay. Mas madali daw mabulok mga kawiner kapag nilagyan ng tubig. Mga kawiner, matagal na namin itong gustong gawin. Kaya lang minsan, tinatamad akong bungkalin. At pagkatapos nga ay amin ding isinama ang nakuha kong bulok na dayami. Para dito na siya pabulukin at mas malapit pa sa garden. Sa mga susunod na araw ay baka hakutan ko rin to ng ipa para gawing pataba sa mga taong marites at chismosa. Charot. At hanggang dito na lang muna mga kawiner. Maraming salamat sa inyong panonood. See you on our next video.